Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, na bagamat siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling makapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng kaniyang katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay ng isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Oo, hanggang sa kamatayan. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahayag ng lahat na si Kristo Jesus ang Panginoon, sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pupurihin kita poon, ngayon kami nagtitipon. Pupurihin kita poon, ngayon kami nagtitipon. Sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang, ang handog na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasagawa sa pagkain yaong mga nagdarahop. Aawit ng pagpupuri, ang sa Diyos ay dudulog. Buhay nila ay uunlad, sasagana silang lubos. Pupurihin kita poon, ngayon kami nagtitipon. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik. Ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Ang Diyos ay Panginoon, hari siya ng nilikha. Maghahari sa daigdig sa lahat ng mga bansa. Maanganiyupang lahat ang palalo at mayayabang. Pupurihin kita poon, ngayon kami nagtitipon. Maging lahing susunod pa ay sasambat maglilingkod, at mayroong mga ngaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilang pa'y ganito ang iahayag. Sa hinirang niyang bansa ay Panginoon ang nagliligtas. Pupurihin kita poon, ngayon kami nagtitipon. Ang lahat po'y magsitayo. Alleluia,
mabigat ang pasan, ay kay Jesus maglapitan, upang kayo'y masiyahan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ng isa sa mga kasalo niya sa hapag, "Mapalad ang mga makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos." Sumagot si Jesus, "May isang lalaking naghanda ng isang malaking piging at marami siyang inianyayahan. Nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, 'Hali kayo, handa na ang lahat.' Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, 'Nakabili ako ng bukid at kailangan kong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanin sa akin.' At sinabi ng isa, 'Nakabili ako ng 5 pares ng baka at kailangan kong isingkaw para masubok. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa pa, 'Bagong kasal ako, kaya hindi ako makakadalo.' Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ito at sinabi sa alipin, 'Lumabas kang madali sa mga lansangan at makikipot na daan ng lungsod, at isama mo rito ang mga pulubi, mga pingkaw, mga bulag at mga pilay.' Pagbalik ng alipin ay sinabi niya, 'Panginoon, nagawa na po ang inutos ninyo, ngunit maluwag pa.' Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, 'Lumabas ka sa mga lansangan at sa mga landas, at pilitin mong pumarito ang mga tao, upang mapuno ang aking bahay. Sinabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Kahapon po, ang ating ebanghelyo ay patungkol po sa pagtuturo sa atin ng bukas palad o sinasabi nating generous heart. Kung titingnan po natin, na sana daw po tayo bilang isang naghahanda, wala po dapat tayong pipiliin, no? O walang mga special, kumbaga. Mas maganda daw po na anyayahan natin yung mga nangangailangan ng tulong. Ngayon mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito, tinuturuan po tayo na si Jesus ay naghanda ng isang piging kung saan tayong lahat ay niimbitahan. Kung titingnan po natin mga kapatid, sa panahon ngayon mga kapatid, ay kumbaga napakahirap po natin. Marami tayong mga excuses. Halimbawa na lamang po, kapag linggo, kapag tinatamad tayo, nagdadahilan tayo. Sasabihin natin, may pupuntahan ako, may appointment ako. Pero isang oras lamang po mga kapatid, tuwing linggo tayong inaanyayahan ng ating Panginoon na pakikinggan natin ang salita niya at tatanggapin natin ang katawan niya. At kung titingnan po natin sa bahagi ng ebanghelyo mga kapatid, no? Si Jesus ay naghanda, no? Talinhaga dito sa ebanghelyo, naghanda. Jesus is gathered us. Kumbaga sa handaan na ito. Ang pangalawa po, wala po siyang pinipili sa kanyang inimbitahan. At ang pangatlo po, minsan mga kapatid, ito ang nakakalungkot. No? Tayo inanyayahan ng ating Panginoon. Kaya tayo naririto. Minsan, kaya lamang tayo nagsisimba
kasi meron po tayong mga hinihiling. Para bagang ang ginagawa natin sa ating Panginoong Jesucristo ay genie, hiling, no? Isang click ng ating Panginoon, nariyaan na. Pero tayo, hindi natin pinagsusumikapan na lumapit sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ipinapaalala po sa atin ngayon mga kapatid, na sana sa kanyang pag-iimbita, wala po tayong maging dahilan. Kumbaga, we need to know our priority sa ating buhay. No? Gaya po, no? Halimbawa, humiling tayo na magandang trabaho. Pag binigay na po sa atin ng ating Panginoon, nakakalimutan po natin bumalik sa Kanya at magpasalamat. At halimbawa po, no, humingi tayo ng successful na business at ibinigay na sa inyo ng Diyos. Pero minsan, kapag inanyayahan tayong magsimba, marami rin tayong dahilan. Kaya mga kapatid, na sana po, kailangan po nating maunawaan kung ano yung ating priority sa buhay. Priority kung saan si Jesus dapat po ang ating priority. No? Wala na po sana tayong but, bagkus I go. Pupunta ako, dadalo ako sa gathering na itinipon ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung titingnan po din po natin bilang isang Pilipino, na sana po kung tayo ay binigyan ng Diyos ng biyaya, wag din po natin kalimutan na ibahagi, gaya po ng sinabi sa Ebanghelyo kahapon. You need to be a generous. At magkaroon din tayo ng generous time, lalong-lalo na sa harapan ng Diyos. Na handa nating buksan ang ating mga tenga para po pakinggan ang salita ng Diyos. Handa po nating buksan ng ating mga bibig para tanggapin natin ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang paa po natin, handa po tayong maglakbay kasama ang lahat patungo sa kaharian ng Diyos. Na sana po mga kapatid, isang paalala po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Do not forget your priority in your life. No? Priority kung saan isama po natin ang buong pamilya sa loob ng simbahan. Isama na po natin ang buong Kristiyano para magmahal sa ating Panginoong Jesucristo. Ngunit ano po yung hamon po para sa atin ng Ebanghelyo? Ang hamon po para sa atin ng Ebanghelyo, ano ang priority mo sa iyong buhay patungo sa ating Panginoong Jesucristo? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Para po sa mamaghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahin natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay na aming inihain sa iyong kadakilaan
upang ang paglilingkod naming ginagampanan ay umantong sa iyong lalong ikadarangal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni ikaw aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Parito mong anak na siyang nagulat sa bulang, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayon din naman numatapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at padapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-nisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal,
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pupupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na nakakagaling na utos at turo ni Jesus ng Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling naming kamedya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagbalik sa aming Jesucristo. Sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatiling nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga iniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
isang paglalakbay ang buhay. Sanga-sangang landas ay may kahirapan. Kung may lungkot o panganib sa'yo'y biglang tumalaw. O kung ikaw ay mapagod sa bigat ng inyong Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan. Wika niya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapagalaking pag-ibig, hawahin bigat ng inyong pasanin. Ay aking pag-aaganin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Wika niya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapagalaking pag-ibig, hawahin bigat ng inyong pasanin. Ay aking pag-aaganin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo-salo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan,
bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobrang may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po'y ating ipagnonobena mula ika-1 hanggang ika-9 ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdarasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ikatlo, bahagi din ng ating pamimintuho kay Padre Pio at pagdarasal para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga namayapang mahal sa buhay. May mga available pong rose candles sa paligid ng simbahan na maaari nating sindihan sa may Chapel of Reconciliation bilang tanglaw sa ating mga mahal na pumanaw. Ika-4, pinsalang dulot na nagdaang bagyo. Panoorin po natin ito. Dahil po dito, mga kapiyo, pansamantalang wala muna tayong parking space na magagamit sa loob ng pambansang dambana dahil sa pagkasira ng tulay papuntang parking area. Mula sa parking A, ang mga tao lamang ang maaaring makapasok at limited parking slot lamang ang mayroon doon. Maraming salamat sa inyong pangunawa at asahan natin na matinding traffic lalo na kung araw ng Sabado at Linggo. Ito po si Arch B, ang inyong arsobispo, at sa ngayon po ay nandito ngayon sa Roma. Ako po'y patuloy nagdarasal para sa ating lalawigan sapagkat matapos na nasalanta tayo ng bagyo, maraming naghihirap at maraming nangangailangan ng dasal. Sa ngayon po ako'y humihingi ng tulong sa inyo, lalo na sa mga kapatid natin na salanta ng bagyo. Mahalaga na tayo magtulungan tulad na nangyari sa atin nung mga nakaraang taon. Sumabog ang Bulkang Taal, nagka-COVID tayo. Ipagpatuloy po natin ang magandang gawain ng isang Batanggenyo, nagtutulungan, nagbabahaginan, at nagdarasal para sa lahat. Ipadala po ang inyong tulong sa pamamagitan ng LASAC o Lipa Archdiocesan Social Action natin sa pamumuno ni Father Jas Shapko. So maraming salamat po sa inyong pakikinig at patuloy pong inyong asahan ang arsobispo na nagdarasal para sa atin at patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon ng Diyos upang makilala na hindi tayo iniiwan ng Diyos. Pagpalain tayong lahat. Mula po ngayong Disyembre ay magkakaroon ng karagdagang misa mula Lunes hanggang Sabado. Ang mga bagong oras sa misa ay makikita po ninyo sa ating screen. Gayon din, ninanais po nating limitahan ang bilang ng live stream ng mga misa at madagdagan ng karagdagang live stream para sa Angelus at Rosary tuwing ika-12 ng tanghali at Divine Mercy Chaplet naman tuwing ika-3 ng hapon. Mangyaring magabayan po kayo ng ating pagbabago sa ating mga schedule. Ad experimentum simula ngayong Disyembre. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ika-2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles.
Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos samang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito, sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumudulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpas sa walang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad na may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming paintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng mga parang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na misa, umay kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.